Hulikam ang mabilis na pagtahak ng tricycle na yan sa pababang bahagi ng kalsada sa Barangay Bato sa Toril, Davao City. Maya-maya isang aso po ang tumawid at yun nasagasaan ng tricycle. Nagpaikot-ikot po ang tricycle bago tuluyang huminto. Isang pasahero ang makikitang tumilapon mula sa loob ng tricycle. Ayon sa mga pulis, nabagok ang ulo ng pasahero na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patay rin po ang aso. Sugatan naman ang driver na nasa kustudiya na ng mga pulis. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Mahaharap po ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Narito po ang mga paalala mula sa pamunuan ng Minor Basilica National Shrine of Jesus o Jesus Nazareno o Quiapo Church para sa mga dadalo sa pista ng Poong Jesus Nazareno bukas. Bawal pong sumampa sa andas at huwag itulak ang mga kapwa-deboto habang nagpo-prosesyon. Hinihikayat na magdala ng bag na transparent para madaling ma-inspeksyon. Huwag din kalimutang kumain bago sumama sa prosesyon. Bawal din pong magdala ng payong o magsuot ng sombrero at hoodies. Hinihikayat na huwag magdala at gumamit ng mga camping tent, mesa at iba pang picnic para sa mga mananatili overnight. Hinihikayat din ang pagdadala ng transparent water bottles kaya magdala po ng tumblers. Pinagbabawal din ang pagdadala ng drone, professional camera, selfie sticks, portable appliances, malaking bag, nakalalasing na inumin at mga alagang hayop. Pinahihintunutan naman ng mga deboto na magpuna sa Poong Jesus Nazareno. Ang pagkapit naman sa lubid sa andas, pinapahintulutan basta't panatilihin ang kaayusan sa prosesyon at hindi makakagulo. Nagpaalala rin sa mga deboto na panatilihin ang kalinisan sa Quiapo Church at Quirino Grandstand. Ang mga bata at may sakit na deboto, hinihikayat na maghintay na lang sa gilid ng kalsada. Samantala sa ari-saring deboto nga ating nakapanayam at nakausap dito sa mahabang pila para sa pahalik o pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno. Marami ang mga nakatatanda, may mga may kapansanan, meron din may mga kabataan at may mga nag-leave sa trabaho para makarating dito at makapagbigay pugay sa Poong Jesus Nazareno. Karamihan may matitinding kahilingan kaya titiisin daw ang mahabang pila at init ng panahon, may parating lang sa Poong Jesus Nazareno ang kanilang kahilingan. Nakausap natin ang isang 71 years old na matagal ng deboto na hindi nakasama ang kanyang asawa ngayong taon dahil meron daw itong karamdaman. Meron din tayong nakausap na first time pumila para sa pagpupugay at bagong deboto lang ng Poong Jesus Nazareno. Ipinalangin daw niyang gumaling ang kanyang ama mula sa sakit noong nakarang taon, pero pumanaw pa rin ito. Narito ang pahayag ng ating mga nakausap na deboto. Kasi prostate cancer ako, stage 3. Yeah, yun po pinagdadasal ko. Total na mawala na po yung sakit ko. At ganun din po sa mga anak ko, apo ko, sa asawa ko, lalo po sa asawa ko. Yun ang pinanalangin ko sa Panginoon. Good health sa family, tapos sa career, ganun po. Wala ka namang pinagdadaan ng malaki ngayon. Wala namang gano'n. Wala naman sir. Maliban lang sa pagre-recover sa pagkawalan ng daddy ko. Makakapuso kasabay po ng pista ng Poong Jesus Nazareno bukas. Asahan magiging maayos ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila pero nananatili pa rin po ang tsansa ng ulan. Base sa forecast ng Pag-asa, magiging maaraw ang panahon ngayong Miyerkules at bukas, mismong araw ng traslasyon ng Nazareno. Hanggang 30% ang posibilidad na uulanin po ang kapistahan. Ang mga deboto, mainam na magbaon ng clear o transparent na kapote. Bawal po kasi ang payong. Maglalaro sa 22 hanggang 30 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. Kung titignan naman ang datos ng Metro Weather, posibleng ulanin ang NCR mamayang gabi. Light to moderate rains ang mararanasan. Sa ngayon, apektado po ng hanging amihan ng NCR at ilan pang bahagi ng Luzon. Ayon po yan sa Pag-asa. Shear line naman ang umiiral sa ilang panig ng Southern Luzon at Eastern Visayas. Dahil sa amihan, naitala po ngayong Miyerkules ang 14.4 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, habang 22.8 degrees Celsius dito naman sa Quezon City.
Nababahala na ang Malacanang sa pananatili ng monster ship ng China Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nakaalerto pa rin ang Philippine Coast Guard kaugnay sa galaw ng monster ship. Patuloy rin daw ang pakikipag-usap ng gobyerno ng Pilipinas sa China para maresolba ang issue sa South China Sea. Sa monitoring ng PCG kahapon, bumalik ang monster ship malapit sa Capones Island sa Zambales. Doon din ito nakita noong Sabado, bago lumipat malapit sa Lubang, Occidental Mindoro nitong Lunes. Patuloy ang pag-radio challenge at pagbuntot ng BRP Cabra sa monster ship. At para naman sundan ang BRP Cabra, nagpadala ng helicopter ang Chinese Navy. Git ng Chinese Foreign Ministry, makatwiran at naayon daw sa batas ang mga aktibidad ng kanilang Coast Guard sa South China Sea.